Hello mga kabaslag! Welcome po muli sa aking channel. For today's vlog, bibigyan ko kayo ng mga tips, ideas kung papaano ninyo gagawan ng diskarte kung sakali na mayroong bigla ang order ng tables and chairs, rerentahan kayo ng maraming bilang. Pero yung gamit ninyo ay hindi pa talaga sapat. Paano bang discarding ginagawa ko doon para hindi rin medyo mabigat sa bulsa, hindi rin puro palabas lang at walang pumapasok. So papunta tayo ngayon sa hardware kasi bibili ko ng pintura para pinturahan yung lamesa. Magdadagdag kasi ako ng mga lamesa ngayon kasi may order sa atin na 300 plus na persons ang guest nila sa event nila. Kaya magdi-deliver tayo ngayon nasa 40 na round table. Ang round table ko ngayon ay nasa 30. So kulang pa ng 10. Kaya magdadagdag ulit tayo ng 10 table ngayon. Bago tayo magsimula, salamat ng marami at baka po pwedeng paki-like, share at comment na din. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung gusto mo ng ganitong mga topic, baka po pwedeng paki-subscribe na rin at click na rin yung notification bell button. Yan guys, bumili tayo sa wheel ko ng pintura. Yan. Ang ginamit natin na pintura, primer na pang kahoy na water base, tsaka pintura na gloss na water base. At bumili rin tayo ng roller, tsaka isang brush, paint brush, kasi roller muna, tapos yung mga gilid, ito yung pang pintura natin. Magpipintura tayo mamaya ng lamesa. Kaysa pagpupundar ng mga tables, kung magpupundar kayo ng mga long table, madali lang siya. Mga square table, madali lang siya na magpundar kahit na hindi kayo gumawa kasi may nabibiling ready made noon. Medyo may kamahalan nga lang. Pero at least hindi na kayo mahihirapang gumawa. Okay? Okay din yun, yung mga ready-made. Yung mga foldable table, mas maganda. Pero pagdating kasi sa round table, masyadong mahal yung ready-made na round. Kaya talagang ginagawa namin yung DIY na round table. Kaya yun. Kasi ang round table, lalo na pagka mga 10 seaters, pumapatak siya na 6 to 7,000 ang bawat isa. Pero yun namang ready-made na yon, ang advantage naman nun, matipid siya sa space kasi foldable siya, tapos talagang manipis yung pagkakayari. Tapos yung stand niya nasa loob na mismo ng table. Unlike naman dito sa gawa namin, medyo takaw ng konti sa space. Konti lang naman. Yan mga kabaslag, kung bibilangin natin tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So magdadagdag kami ngayon na 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ito na yung nagawa na. 23, 24, 25. Kailangan na lang ito pintura. Pero ito, 7. Ayan, hindi pa nagawa. At saka yun, ito yari na rin. So ang lalagay na lang dito, ilalagay yung parang pinaka-stopper dito na pag ekis ng bakal, doon siya iipit doon sa stopper na 4 na ilalagay dito. So dito sa Yarina, makikita natin yung gawang stopper. Ito siya. So dyan iniipit yung bakal. Yan guys, sa vlog natin ngayon, ito yung ituturo ko sa inyo na once na merong nag-rent sa inyo ng tables and chairs, para hindi kayo masyadong magastusan, lalo pagka ganitong biglaan, kasi minsan may biglang malaking order kagaya nito. 40 na round table ang in-order. Siyempre ang table ko lang nasa 30, so kailangan ko pa magdagdag ng 10. Siyempre gagastos naman ako doon. Tapos bukod pa yon, kailangan ko rin na ternuhan siya ng tela at saka yung topper. So gastos na naman yon. So talagang mabigat siya kapag iisipin mo, kasi kagaya ngayon ang gagastusin ko nasa 23,000. Pero okay lang yun, at least
rerentahan naman siya. Kumbaga, medyo nag-abono man ako doon, pero okay lang kasi kikita naman siya. Ang ibabayad sa akin dyan siguro nasa 18,000. So, i-less natin yung iba. Kahit pa paano, meron pa rin kinita. Unlike kung nagpundar lang ako ng mga gamit, pero wala namang order, so matutulog yung puhunan. Kaya be wise kapag halimbawa na gagawin nyo yung ganitong klase ng business, kailangan bago kayo magpundar, maganda yung meron ng order para hindi natutulog yung puhunan ninyo. Ito naman yung sinasabi ko na kailangan inventaryohin kahit na yung mga table stand dapat ini-inventaryo kasi baka mamaya gawa nga tayo ng gawa ng mga ganyan table, round table, pero wala palang ka-partner din na stand. So pagka may umorder at nirenta yung ating tables and chairs tapos wala palang ka-partner na table stand, so wala rin, masisira tayo sa customer. Kaya kailangan sureball natin na may mga ka-partner yon. So kapag binilang lahat yan, pag nayari yan, 40 yan. Ngayon bilangin natin tong stand kung 40 din ba ito or kulang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tapos ito pwede rin itong gamitin 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. So 50 na table stand lahat. So 40 lang naman ang kailangan. May sobra pa ako na 10 doon. Kaya swak siya. Meron talaga siyang pang partner. So ito yung paggawa natin ng table. Kung mapapansin nyo, ang ibang mga catering business, hindi na nila nilalagyan ng ganito. Pero kami nilalagyan namin ng ganito. Kasi pampatibay din siya. Hindi siya basta-basta nasisira. Sa mga catering kasi, binabagsak-bagsak lang nila yung mga table. Kaya ang nangyayari yun dito, nasisira yung pinakagilid. Pero sa amin, iingatan namin yung table. Siyempre, negosyo natin yan. Kailangan ingatan din natin siya. So yan, nilalagyan natin ng bilog dito. Pero ini-stick well yan. Saka pinapako. And after nun, saka siya lalagyan dito ng stopper. So yari na siya. Once na nalagyan siya, ang gagawin na lang, pintura na lang yung kasunod nito. So wala pang pintura. Ayan guys, pauwi na ako. Mamaya babalik ako kasi tutulungan ko si June, yung partner natin sa tables and chairs. Tatapusin namin yung 10 lamesa kasi hindi rin basta ganun kadali yun eh. Pero kaya yun, ngayong maghapon na ito hanggang mamayang gabi, kayang tapusin yun kasi ilang beses na rin namin ginawa yan, yung rush. Ito kasi yung customer natin ngayon, yung suki ko, talagang sa kanila madalas ako nagdi-deliver. Ito yung pinakamaraming niyang order. Dati nakapag-deliver ako sa kanila, umaabot lang ng 200 na person. Ngayon 320. Kaya tutulungan ko ngayon na mag-assemble ng lamesa ngayon yung partner natin. Mamaya matatapos yun. Ibabalita ko na rin pala sa inyo mga kabaslag. Unang-una, nagpapasalamat ako ng marami sa inyo, sa mga subscribers, sa walang sawang sumusuporta, sa mga kaibigan ko dyan, shoutout sa inyo. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, salamat ng marami sa inyo kahit na hindi kayo nagsasubscribe pero nanonood kayo sa aking channel, sinusubaybayan nyo po ang aking upload. Thank you ng marami sa inyo kasi ilang araw na monetize na po tayo sa YouTube natin, pero hindi pa naman ako sumusweldo, pero monetize na siya, meron na siyang advertisement. Mapapansin niyo yung ating channel, mayroon tayong mga advertisement na dyan. Katunayan yan na anytime po pwede tayong sumweldo. So salamat ng marami sa inyo. Shout out po sa mga subscriber natin dyan. Shout out sa kila Harry, sila ka Carl Ganancial, ka Lawrence, sila ka Allen, sila Clifford, sila Arian Etnico, sa mga Bermas family, sa Abil family, shout out po kila Kuyap,
Pilman, sila Ate Nori, si pamangkin ko, sila Makmak, si Fiona, si Nathan, sila Nanay. Yan, sa lahat ng mga subscriber din po natin. Shoutout din pala sa Bermas family, kila Caronel, Flores family, kila Daisy. Thank you ng marami sa walang sawang pagsuporta sa channel po. Kila Aday, hello Aday. Shoutout kay Allen. Basta lahat, Bermas, thank you ng marami. Shoutout din pala sa Gulciano family, naka Marwin, Canerisa, at sa mga anak nila. Shoutout din kay Ninong, kila Ninong Joel, kila Ninang Marites. Yan guys, kauwi lang natin at hindi pa natin natatapos na i-shoutout ang mga dapat i-shoutout. So, shoutout ko si Abner Bermas, shoutout ko si Arian Etnico, si shoutout kay Enrique Comision. Thank you ng marami bro sa tulong mo sa akin sa pag-tutor. At sa lahat po ng mga subscribers natin dyan, hindi ko kayo maisa-isa. Hindi ko na rin maalala yung iba, ang dami ninyo. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe din, salamat sa pag-view po ninyo, sa panonood. At kung nagustuhan nyo po ang ganitong mga content, huwag nyo kakalimutan na mag-like, share, at pwede kayong mag-comment. At sa mga hindi pa namin subscriber, huwag na kayong mahiya, pakiclick nyo na yung subscribe at yung notification bell. Salamat.